Mga boss, tag-ulan na naman. Share ko lang yung diskarte ko sa panahong tag-ulan, kung kailan ako babiyahe, hanggang kailan ako bumibiyahe, para hindi ako maipit sa baha. Kasi alam naman natin dito sa Metro Manila, kunting ulan lang, minsan hindi natin napipredict ang pagbaha. So ang hirap nun pag naipit tayo sa baha. Pero may diskarte ako dyan mga boss. Share ko rin para sa inyo, kunting knowledge lang. Kasi tinitingnan ko dyan mga boss, kung ano ba yung volume of rain. Kasi binabalita yan, tinitix din yan sa atin, sa NDRA mo, ano yung volume ng rain kung ilang millimeter. So, minsan, umabot ng 150, o umabot ng 200, depende yan. So, sa 100 mga boss, hindi na ako lumalabas. So, ngayon, may nagtanong sa akin, Sir, effective ba yung diskarte mo? Ganun, sabi ko, effective kasi yung diskarte ko na yun kasi naiiwasan ko yung maipit agad sa baha. Kasi pag nag 100, yung volume of rain, 100 mm, medyo hindi na kinakaya ng mga drainage natin sa Maynila yan eh. So kasi i-explain ko mga boss, para din sa idea ninyo, kasi nare-read nyo na yan sa balita, yung millimeter na yan. So maraming nagtanong din sa akin yan, kaso pinapaliwanag ko yan. Ngayon ipapaliwanag ko sa vlog natin para may idea na rin kayo, para yun na lang titingnan nyo, kasi minsan narinig yung orange, yellow, pero ako tinitingnan ko agad kung ilang yung millimeter ng volume of rain. Example mga boss, yung rainfall natin ngayon, umaabot siya more or less 100 millimeters per hour. So para makuha natin yung volume of water, ito yung formula mga boss. Wala, ang bagsak, ito yung bagsak ng ulan, 100 millimeters per hour. Para makuha mo yung volume ng volume of water, so rainfall mo multiplied mo sa may kung gaano kalapad yung binagsakan. Wait, saka kung gaano kalapad. Kunwari mga boss, ito yung volume. Ito yung kasi ito, ganito sinusukat nila yon, yung millimeters, 600 millimeters, 200 millimeters, ganyan. 1 meter, 1 meter, 1 meter din to, yung na to. Bali cube yan. Pag bumagsak na yung ulan dito sa 1 meter na to, na 1 meter na yan, hanggang dito siya, 100 millimeter. Yan, 100 millimeters yung dami ng ulan. So, para makuha mo yan, i-multiply mo lang to. For example, ito, sa 1 meter, ayan. So, 100, i-convert na natin ng, meter, so 0.1 lang yan. So, magiging lang to, almost 100 liters din to, or 0.1 cubic meter. Yan, 0.1. Ito, 100 liters din yan in terms of water. So ang problema mga boss, kung nasa 100 ka na, example EDSA, ang volume of rain mo ganito, 100 millimeters. Kaya hindi na ako lumalabas pag ganito kalakas, kasi medyo hindi na kaya ng drainage yan, 100 millimeters per hour. Ang lapad ng EDSA mga boss, roughly yan, nasa 30 to 40 meters. Kunwari, 30 meters, yung lapad ng EDSA, 30 meters. Ang haba naman yan, nasa 23 kilometers. O sabihin na natin, kunwari, nasa 20,000 meters. O kunwari, nasa 20,000 meters siya mga boss. Pag i-multiply mo to, umaabot yan mga boss ng nasa 60,000. Sorry mga boss, 600,000. Sorry, yan, 600,000 meter squared. Ngayon, yung volume of rain mo, i-convert na natin to sa, gawin na natin tong meter. Like say 100 yan, millimeter, maging 0.1 meter na lang yan. So, i-multiply natin to dito sa 600,000 meter squared, magiging 60,000 na to mga boss, cubic meter, or 60 million liters per hour yan mga boss. Ganun karami yung tubig na babagsak sa 100 millimeter. Siyempre yung mga drainage natin, iba dyan barado na, so nilayo-layo. Kaya yung volume of rain, hindi talaga kaya ng drainage sa pagka 100 mm. Kahit saan, kahit along Metro Manila, ay lalo ngayon ginagawa yung mga drainage o flooding na yan.
hindi na talaga ako lumalabas. 50 nga lang, hindi na ako kasi nakukompute ko yung area ng sinisearch ko kagad, yung area ng babagsakan ng ulan eh. Hindi na agad kaya ng drainage. So pagka ganun kasi boss, may ipit ka sa baha. Kung nasaan kasi mababang portion, doon ang bagsak ng tubig. Kunwari ito, di ba 1 mm lang yung taas sa buong EDSA. 100 mm lang yan. Yan yung 100 mm. Eh ang problema, ganito, kunwaring EDSA, ganyan. So yung portion na to, dito sa taas, 100 mm lang yan. Pagdating mo ron sa ilalim, iipon yan, babagsak yan doon. So tataas na to dito. So yun ang mangyayari. Eh yung drainage hindi niya kaya, lulod. Kaya iniiwasan ko, hindi nakakayanin nyo kasi ang bilis ng 100 mm, 1 meter at 2 meters agad, ganyan lang yan. Kaya pansin mo nung una, may bus na natabunan sa na namuntik malunod sa Quezon Ave dahil umabot ng almost 2 meters ang tubig. So, dahil sa volume of rain na napakahaba. So, yun lang mga boss, yun lang nga i-discarte ko. Tinitingnan ko yung volume of rain. Thank you for watching mga boss.